Sa isang bayan na kung tawagin ay San Sebastian, ay pinamumugaran ng mga aswang, bampira at taong lobo na pinamumunuan ni Drago, isang hybrid na aswang na nag-evolve at patuloy na lumalakas sa paglipas ng panahon. Inuubos nila ang lahat ng mamamayan sa bawat bayan na kanilang nilulusob at sinasakop. Kinakain nila ang mga lamang loob at sinisipsip ang kanilang dugo. At kapag naubos na ang mga mamamayan, ay lilipat naman sila ng ibang lugar na kanilang lulusubin at sasakupin. At sa kasalukuyan nga, ay bayan naman ng San Sebastian ang kanilang sinasalakay. Oo, ang bayan ng San Sebastian na kung saan ako isinilang at dito rin nagmula ang aking mga ninuno. Tahimik at payapa ang bayan ng San Sebastian sa loob ng maraming taon. Naglingkod na mayor ang aking lolo at maganda ang kanyang track record. At ako man ay naglingkod din bilang hepe ng kapulisan sa loob ng mahabang panahon. Matagal na akong nagretiro pero naging aktibo pa rin ako sa ibang kaparaanan. Pinamumunuan ko ang isang grupo ng mga vigilante na nagtatanggol sa sino mang gustong manggulo sa bayang aking sinilangan. Bagamat ang pagiging vigilante ay labag sa batas, ay hinayaan na lang yon ng otoridad sa amin dahil maganda rin ang aking track record at malaki ang naitutulong namin sa pagsugpo sa kasamaan. May ilan na ring grupo ng mga tulisan at rebelde ang nagtangkang manggulo at mangulimbat sa aming bayan, pero hindi sila nagtagumpay at nagawa namin silang itaboy. At ngayon nga ay panibagong banta ang kasalukuyang hinaharap ng aking bayan. At marahil ito na ang pinaka matinding laban na aking susungin sa aking buong buhay, dahil hindi na mga ordinaryong tao ang aking kalaban, kundi masasamang elemento, mga halimaw na kampon ng kadiliman. Isang matindi at malaking hamon ang pagsugpo sa mga kakaibang uri ng nilalang, dahil kakaiba rin ang kanilang lakas at kapangyarihan. Kaya naman, kailangan namin ng iba yung pag-iingat at paghahanda kung paano nga ba namin susugpuin ang iba't ibang uri ng halimaw at maligno. Kaya naman, nagtipon kami sa plaza ng mga kasama kong vigilante. Dumalo rin sa pagpupulong ang ilang mga pulis at marami ring mamamayan ng San Sebastian ang naroroon. Kailangan kasi naming magkaisa upang maipagtanggol ang aming sarili at ang aming bayan. Kaya naman, halos mapuno ang plaza na pinagdausan ng pagpupulong. 4:00 ng hapon, nag-umpisa ang aming pagpupulong. Mga kababayan, pinulong ko kayo rito dahil gusto kong malaman ang inyong opinyon tungkol sa mungkahi ng ating mayor. Papayag ba kayo na lisanin natin ang bayan ng San Sebastian? Aba, hindi. Hindi kami papayag dyan. Oo nga naman, hindi namin lilisanin ang bayan ito. Pero mauubos tayong lahat kung di tayo aalis dito. Hindi tayo dapat matakot dahil ililigtas tayo na sugo ng langit. Oo nga naman, ililigtas tayo ng sugo ng langit dahil yun ang susulat sa aklat ng mga propesiya, hindi ba? Hindi totoo yan. Dahil kung totoo nga may ipapadala sugo ang langit, di sana'y dumating na siya noon pa. Naging maingay ang paligid dahil sa iba't ibang reaksyon ng aking mga kababayan. Merong mga matatapang na gustong ipagtanggol ang aming bayan, pero meron ding mga natatakot at gusto nang lumikas. Hindi ko sila tinipon para magdesisyon kung mananatili ba kami o lilikas para takasan ang masasamang elemento. Buo na ang aking pasya
10 ng aking mga kasama. Hindi kami papayag na masakop at maubos ng aming mga kalaban. At tungkol naman sa sinasabi nilang sugo ng langit ay wala yung kasiguraduhan, kaya hindi ako aasa sa isang nilalang na walang tiyak na oras kung kailan siya dadating, at wala ring nakatitiyak kung dadating pa nga ba siya. Kaya wala kaming ibang pwedeng asahan kundi ang aming mga sarili. Lalaban kami hanggang sa dulo ng aming hininga. Kaya pinatahimik ko sila at muli akong nagsalita. Humahanga ako sa inyong katapangan dahil nakahanda kayong magbuwis ng buhay para sa ating bayan. At doon naman sa mga natatakot at gustong lumisan, ay naiintindihan ko kayo. Alam kong gusto lang ninyong makatakas at pumunta sa ligtas na lugar. Pero wala naman yung kasiguraduhan. Walang tiyak na ligtas tayong mapupuntahan, mga kasama. Nagsalita rin ang isa kong kasama, si Elektra, isang mandirigmang vigilante na marami ng karanasan sa pakikipaglaban. Hindi maganda ang kanyang naging karanasan dahil naging biktima siya ng malupit na mundo. 18 taong gulang siya nang maulila siya sa magulang dahil napatay sila sa isang ambush. Matinong lingkod ng bayan ang kanyang tatay. Isang tapat na gobernador na maraming kalaban sa politika, at isang kurap na politiko ang nagpapatay sa kanya. Hindi nakamtan ni Elektra ang hustisya dahil na rin sa umiiral na corrupt justice system sa ating lipunan. May 2 pa siyang nakababatang kapatid na babae na napatay naman ng mga magnanakaw na miyembro ng Akyat Bahay Gang, at hinalay din muna ang 2 niyang kapatid ng mga adik na magnanakaw. Mabuti na lang at wala siya sa kanyang bahay nang mangyari yun, dahil malamang na naging biktima rin siya ng mga halang ang kaluluwa. Nagkataon namang miyembro ng isang vigilante group ang isa niyang kaibigan, kaya sumapi siya sa grupong yun na ang tanging layunin lamang ay puksain ang mga salot ng lipunan. May konting alam sa martial arts si Elektra at dumaan siya sa isang pagsasanay hanggang maging mahusay siya sa larangang yun ng pakikipaglaban. May kasapi rin sa kanilang grupo na Filipino-Japanese, si Hikaru, na dating ninja. Si Hikaru ang nagturo at nagsanay kay Elektra kung paano gumamit ng katana o samurai kung tawagin dito sa atin sa Pilipinas. Pero matagal nang hindi kasapi ng vigilante si Hikaru dahil pumunta siya ng Japan at hindi na nagbalik pa sa Pilipinas. Malaki ang grupo ng mga vigilanteng kinabibilangan ni Elektra. Iba't ibang klase ng tao ang kasapi rito na may iba't ibang propesyon, at karamihan sa kanila ay katulad ni Elektra na naging biktima ng maras na mundo. May kasapi rin sa grupo na isang henyong chemist na nakaimbento ng balang yari sa pilak na siyang pumapatay sa mga halimaw. Hindi lang kasi mga salot ng lipunan ang naging kalaban ng kanilang grupo, kundi pati na rin mga maligno. Maging ang espada ni Elektra ay yari sa pilak at kumikinang pa dahil sa sobrang kintab, at marami ng kampon ng kadiliman ang napatay ng espadang yun, katulad ng aswang, tikbalang, vampira, kapre, taong lobo, nuno sa punso, mangkukulam, at iba't ibang uri ng maligno. Ang bawat halimaw na mahagip at mahiwa ng sandata ni Elektra ay nasusunog at nagiging abo. Si Elektra ang nag-recruit sa akin, kaya 5 taon na rin kaming magkasama sa grupo ng mga vigilante. Napatay sa isang engkwentro ang aming pinuno.
At ako ang naging successor niya dahil ako ang napili ng aking mga kasama at si Elektra naman ang pinili kong maging kanang kamay. Kung tutuusin, ay may iba pang mas qualified kaysa sa akin para maging pinuno. Pero dahil na rin sa aking matagal na karanasan bilang dating hepe ng pulisya, ay ako ang pinili nila para sila ay pangunahan sa pagpapatuloy ng aming misyon. Tama si Lolo Pedong. Kailangan nating ipagtanggol ang ating bayan. Marami tayong kalaban. At hindi sila mga ordinaryong nilalang lang. Mga kampon sila ng kadiliman. Pero naniniwala akong magagapi natin sila kung tayong lahat ay magkakaisa. Sumang-ayon ang mga matatapang at sumigaw sila at sabay-sabay na sinambit ang katagang lalaban tayo. Lalaban tayo. Hindi nakatiis si Bokyo, ang 10 taong gulang na bata na kinupkop ni Elektra dahil ulila na rin sa mga magulang na naging biktima naman ng mga holdapper. Kahit 7 taong gulang pa lang ay sinanay na ni Elektra si Bokyo at tinuruan kung paano makipaglaban. Kaya sa kanyang murang edad ay may karanasan na rin siya sa pakikipaglaban at ang kanyang sandata ay isang tirador at ang ibinabala niya sa tirador, tinggang pilak na kaya ring pumatay ng mga halimaw. Nasusunog din at nagiging abo ang bawat halimaw na tinitirador ni Bokyo. Tumayo sa harapan si Bokyo at buong yabang na ipinagmalaki ang kanyang sandatang tirador. Kasama rin akong lalaban sa mga halimaw. Nakikita niyo ba tong hawak kong tirador? Ito ang aking sandata. Pilak na tingga ang bala ko rito. At marami na rin akong napatay na aswang, vampira at tikbalang. May napatay din akong kapre, katulad ng pagpatay ni David kay Goliath. Umiral na naman ang kayabangan mo, Bokyo. Tumigil ka nga. Hindi ako nagyayabang, Ate Elektra. Dahil yun naman ang totoo, di ba? Tama ang kapatid mo, Elektra. Isang inspirasyon si Bokyo at magandang halimbawa para sa ating mga kababayan. Bata pa lang siya, pero may kakaiba siyang tapang at dedikasyon. Marami kaming nakumbinsing sumama sa amin sa pakikipaglaban, pero marami rin ang nagpasyang lumikas at pumunta na lamang sa inaakala nilang ligtas na lugar. Iginagalang ko ang opinyon at desisyon ng bawat isa. Kaya yung mga gustong lumikas ay hindi ko na pinigilan, pero kinumbinsi ko pa rin silang manatili. At yung mga gustong lumaban at ipagtanggol ang aming bayan ay pinalakas ko palalo ang loob upang maisakatuparan ang isang dakilang layunin, ang ipagtanggol ang bayan at mamamayan ng San Sebastian. Naging mahaba ang aming pagpupulong dahil marami kaming mga plano kung paano lalabanan ang mga malignong itinuturing naming naging pinakamalaking banta sa bayan ng San Sebastian. Mahaba ang aming pagpupulong. Kaya inabutan kami ng gabi. Mag-aalas 7 na, kaya pinauwi ko na sila. Mga kasama, alam kong nagugutom na kayo. Kaya sige na, magsiuwi na kayo. Gumagabi na rin, kaya kailangan nating mag-ingat at maging handa sa pagsalakay ng ating mga kalaban. Hindi pa man ako natatapos sa aking pagsasalita, ay nakarinig ako ng sigawan at mga alulong ng asong gubat, at kasunod nun ay ang sunod-sunod na putok ng mga baril. Nabigla kaming lahat dahil hindi namin inaasahan ang biglaang pagsalakay ng mga aswang, vampira at taong lobo. Kanya-kanyang takbo ang mga tao para matakasan ang mga halimaw na humahabol sa kanila. Pero marami sa kanila ang hindi nakatakas sa matutulis na kuko at matatalim na pangil ng mga kampon ng kadiliman. Kaya naman, sa ilang minuto lang ay dumanak ang dugo
dahil marami ang sinakmal ng mga vampira at taong lobo at meron ding mga naging biktima ng aswang at nakuha ang kanilang mga lamang loob. Pero hindi natinag ang mga kasamahan kong vigilante na may armas na baril na kung saan ay yari din sa tinggampilak ang mga bala. Kaya marami rin silang napatay na mga halimaw. Pero hindi tumalab sa mga kalaban namin ang baril ng mga pulis dahil ordinaryong bala lamang ang gamit nila. Kaya naman, marami ring alagad ng batas ang nalagas sa hanay ng kapulisan. Naging maigpit ang pakikipagtunggali namin sa mga kampo ng kadiliman, pero kami pa rin ang nanaig sa bandang huli dahil tumakbo at tumakas ang aming mga kalaban. Ganun pa man ay marami silang naging biktima, kaya nagkalat sa buong paligid ang mga bangkay, nawakwak ang leeg at butas-butas ang katawan. Nakakalat din ang mga abo ng halimaw na aming napatay. Subalit alam naming hindi doon natatapos ang laban at sa katunayan ay umpisa pa lamang yon ng aming pakikidigma at masahol pa sa salot ng lipunan ang aming mga kalaban. Biglaan ng pagsalakay ng mga halimaw na yun. Hindi natin napaghandaan. Tama ka, Elektra. Pero kahit naman paano, ay lumaban tayo. Marami rin tayong napatay sa kanila. Pero ang mga kasamahan na lang nating vigilante ang naririto. Umuwi na ang ating mga kababayan. At malamang, hindi na natin sila makukumbinsing patuloy na makipaglaban dahil natakot na sila. Yun na nga ang problema natin ngayon. Kulang ang tauhan natin. Kaya maaaring maubos din tayo dahil mas marami ang ating kalaban. Siya nga pala, Lolo Pedong. Anong gagawin natin sa mga nakakalat na bangkay? Hindi na siguro sila kukunin ng mga kamag-anak nila. Maghahanap na lamang tayo ng bakanting lote na paglilibingan nila. Mas buryal ang mangyayari. Humingi tayo ng tulong kay Mayor. Siya na ang gagawa ng paraan kung paano sila ililibing ng sabay-sabay. Pagkatapos na mailibing ang mga bangkay, ay lumipas ang ilang araw na nababalutan ng takot at pangamba ang buong bayan ng San Sebastian dahil hindi nila alam kung kailan muling sasalakay ang mga halimaw. Naroon sila sa isang kuweba na kung saan ang kanilang pinuno ay si Drago. Si Drago ay isang hybrid na aswang dahil isa rin siyang vampira at taong lobo. Ang nanay niya ay isang aswang at ang tatay naman niya ay isang vampirang taong lobo. Kaya 3 klase ng halimaw ang kanyang mga alagad. Mga aswang, vampira at taong lobo. At kakaiba ang lakas ni Drago. Hindi mananalo sa kanya si Dracula kung sila ay maglalaban ng lakas sa lakas at kapangyarihan sa kapangyarihan. At dahil nga iba't ibang uri ng halimaw ang nananalaytay sa dugo ni Drago, ay kaya niyang magpalit-palit ng anyo. Pwede siyang maging aswang o vampira at pati na rin taong lobo. At talaga namang nakakatakot ang orihinal niyang itsura. Malaki siya na may taas na 2 metro. Mas matangkad pa sa dating NBA player na si Yao Ming. Malaki at matipuno ang kanyang katawang punong-puno ng matigas at makapal na balahibo. At ang kanyang muka ay parang isang lobo. Mahaba ang pangil at nanlilisik ang pulang mga mata. Malaki ang kanyang kamay na may mahahabang galamay at mahaba rin ang matulis niyang mga kuko. Kaya kapag nakita mo siya, ay baka sa takot pa lang ay mamatay ka na. At si Drago sa ngayon ay mahigit na 300 taon na. Kaya naman, hindi na mabilang ang mga lugar ang pinaggasikan niya ng lagim. Bukod sa mga halimaw, ay may isa pang matapat na alagad si Drago. Si Maruka, isang mangkukulam na babaylan at maraming alam
sa propesiya. Napabagsak na ang mga tauhan mo, Boss Drago. Mukhang nakatagpo sila ng katapat. Oo nga. Hindi ko akalaing marami rin palang matatapang na mandirigma ang bayan ng San Sebastian. At hindi ko inaasang marami ang malalagas sa aking mga tauhan. Ako ba na'y nagulat, Boss Drago? Napanood naman natin sa aking bolang kristal ang matindi nilang paglalaban. Napansin mo ba ang babae na may hawak ng espadang pilak? Kakaiba ang kanyang bilis at galing. At siya ang pinakamaraming napatay sa aking mga tauhan. Hindi siya ordinaryong tao. Tama ka, Bossing Drago. May kakaiba siya bilis at galing. Pero hindi tayo dapat na matakot sa kanya. Isa lang naman ang dapat nating katakutan. At yun ay walang iba, kundi ang sugo ng langit na posibleng tumapos sa ating lahat. Natatawa ko sa iyo, Maruka. Hanggang ngayon ba naman ay naniniwala ka sa fake news na yun? Totoo ang sinasabi ko, Bossing. Hindi yung fake news. Dahil yun ang nasusulat sa propesiya. Sa katunayan, ay napatay ng sugong yon sina Suma at ang anak niyang si Galema. Pati na rin si Medusa ay napatay niya. Hindi tumalab sa kanya ang kapangyarihan ni Medusa dahil hindi naging bato at sugo ng langit. At sa totoo lang, Bossing Drago, kinakabahan na ako sa kanyang pagbabalik. Pues, hindi ako natatakot sa kanya. At kapag nagkaharap kami, ay uubusin ko kanyang dugo at magpapakabusog ako sa kanyang laman. Matagal-tagal ko na rin naririnig ang tungkol sa sugo ng langit, pero hindi ko alam kung dapat ko nga bang paniwalaan ang sinasabi nilang propesiya. At kung totoo nga yun, ay hindi pa rin kami dapat na umasa roon dahil hindi namin alam kung kailan ba darating ang tinutukoy nila na sugo ng langit. Malamang na malipol kaming lahat kung hihintayin pa namin ang isang bayani na magiging tagapagligtas daw ng sanlibutan. Hindi kami dapat na mag-aksaya ng panahon. Hindi na namin hihintayin pang muli na salakayin kami ng mga halimaw. Kaya kami na mismo ang sasalakay sa kanila. Pero hindi yun ganun kadali. Kailangan muna naming malaman kung nasaan ang kanilang lunggang pinagtataguan. At meron kaming nasagap na balita na isang kuweba ang kanilang kampo. At yun ang aming aalamin. Pinuntahan namin ni Elektra ang isang gubat at hinanap namin ang kuweba na yun. Lolo Pedong, halos maghapon na tayong naghahanap. Pero, hindi pa rin natin nakikita ang sinasabi nilang kuweba. Malapit na, Elektra. Nararamdaman kong malapit na tayo. Pero Lolo Pedong, malapit na rin kumagat ang dilim eh. Hindi tayo dapat abutan ng gabi rito. Delikado ang lagay natin. Oo nga, delikado na. Tama ka, umuwi na tayo. At bumalik na lang tayo rito bukas. Mabilis din naming nilisan ang kagubatan ng San Sebastian at bumalik kami sa aming kampo. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa naming paghahanda, lalong-lalo na sa paggawa ng balang pilak. Kailangan bilisan namin ang aming pagkilos at paghahanda. Hindi namin alam kung kailan muling sasalakay ang mga halimaw at ayaw naming maulit ang nangyari na bigla na lang kaming nabulaga dahil bigla rin ang pagsalakay ng mga halimaw na yon. Samantala, sa kuweba na pinagkukutaan ni Drago ay meron silang binabalak ni Maruka. Hindi pala lingid sa kanilang kaalaman ang pagmamanman namin ni Elektra malapit
sa kanilang kinaroroonan. Nakikita pala nila kami ni Elektra dahil ang bolang kristal ni Maruka ay tulad ng isang CCTV na kung saan ay makikita nila ang mga umaaligid sa kanilang hideout. Siguradong babalik sila. Kaya may naisip akong paraan. Anong paraan, Bossing Drago? May ipapagawa kong misyon sa'yo. Kailangan kita para maisakatuparan ang aking plano. Anong mission yon, Bossing Drago? Baka naman mission impossible yan, Bossing. Gusto ko yan. Patutunayan ko sa inyong mas magaling ako kay Tom Cruise at James Bond. Huwag ka lang puro yabang, Maruka. Gawin mo ng maayos ang ipinagagawa ko. Hindi ito isang laro. Kinabukasan din ay bumalik kami ni Elektra sa gubat at umaasa akong matatagpuan na namin ang hinahanap naming kuweba na pinagkukutaan ni Drago. Nagpatuloy kami sa pagsasaliksik. Alam ko, malapit na kami. Malapit na naming matagpuan ang aming hinahanap. Dito tayo huminto kahapon. At alam kong malapit na tayo. Paano? Kung makita nila tayo dito, Lolo Pedong. Kasalukuyan silang natutulog at nagpapahinga. Kaya walang makakakita sa atin. Tulog! Tulugan niya ako! Saklala! Isang tinig ng matandang babae ang aming narinig na humihingi ng tulong. Kaya pinuntahan namin kagad. Nakita namin si Maruka na nakahandusay at nilapitan namin. Naku, Lola! Lola, ano po nangyari sa inyo? Nahilo ako at natumba. Gutom na kasi ako. Paano yan? Wala kaming dalang pagkain dito. Ano bang ginagawa mo rito? At bakit ka napadpad dito? May mga kasama ako. Pero napatay sila. Napatay sila ng mga aswang. Diyos ko po, mabuti naman at hindi nila kayo pinatay. Matanda na raw kasi ako. At hindi na raw sariwa ang aking dugo at laman. Kaya't pinabayaan na lang nila ako. At mabaho ka na rin. Kahit naman ako yung aswang, hindi kita kakainin kahit gutom na ako. Ako rin, kahit aswang ako, hindi rin kita pag-iinteresan. Ayokong kumain ng laman na matandang panot at mukhang butike. Tama na po yan. Huwag na po kayo magtalo. Ano to? Paano yan, Lolo Pedong? Kailangan nating isama si Lola. Ano ka ba? Pendong? Bagay na bagay sa itsura mo ang pangalan mo, Pendong. Pendong Panot. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Maruka. Pangalan pa lang, nakakasuka na. Bagay din sa'yo. Mukha ka kasing bruha. Tama. Isa ka akong bruhang magkukulab. Naku, patay. Nadulas yata ang dila ko. Ang kukulit niyo naman eh. Tayo na nga po, Lolo Pedong. Umuwi na tayo. At isama na natin si Lola Maruka. Isinama na nga namin si Maruka sa aming kampo at wala kaming kaalam-alam na yun pala talaga ang plano ni Drago. Ang gawing espiya ang alalay niyang si Maruka. Pero kung tutuusin, ay hindi nila kailangan mag-espiya dahil nakikita naman nila kami sa bolang kristal ni Maruka. Marahil ay dahil yun sa limitasyon ng bolang kristal. Nakikita nila ang aming ginagawa pero hindi naman nila naririnig ang aming pag-uusap. Kaya naman, para lang CCTV ang bolang kristal ni Maruka. Hindi namin alam kung ano talaga ang binabalak ni Drago, kaya wala rin kaming alam sa panganib na aming haharapin. At nakuha ni Maruka ang aming tiwala dahil marami siyang alam na magpapatindi sa aming pagiging curious. At yun ay walang iba, ang tungkol sa sugo ng langit. Naniniwala rin pala kayo sa subo ng langit, Lola Maruka? Oo naman.
Dahil yon ay isang propesiya na siguradong magaganap. Noon pa man, ay marami na naghihintay sa pagbabalik ng sugo ng langit. Pero, bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Baka naman, traffic din ang daan mula langit hanggang Pilipinas. Hoy, ikaw Padot! Huwag mong gawin biro ang pagbabalik ng sugo ng langit. Hoy, bruha! Huwag ka rin basta-basta maniniwala sa iyong naririnig. Baka fake news lang yan. Ay nako, parehong-pareho kayo ni Bossing. Ganyan-ganyan din kasi ang kanyang sinasabi. Lola, sino pong bossing ang tinutukoy nyo? Naku patay, nadulas na naman ang dila ko. Baka si Bossing Big Soto. Tama ba ako ha, Maruka? Hindi yon. Si Bossing ko Rimawan tinutukoy ko. Hindi rin kasi siya naniniwala sa propesiya. Nang sumunod na araw, ay bumalik kami sa hinala naming pinagtataguan ni Drago. Pero hindi na namin yon makita. Hinalughog namin ang buong paligid. Subalit parang paikot-ikot lamang kami na parabang ginamitan kami ng isang mahika. Kahit na anong pagsisikap namin ay lagi kaming naliligaw at hindi namin matuntun-tuntun ang dati naming pinuntahan. At minsan pa ay inabot na kami ng takip silim. Kaya umalis na kami roon at nabigo kaming makita ang kuta ni Drago. Madilim na nang makalabas kami sa kagubatan ng San Sebastian. At sa aming paglalakad, may narinig kaming malakas na ugong. At nang kami ay tumingala, ay may nakita kaming isang sasakyang panghimpapawid. At kahit madilim, ay alam naming bilog ang hugis nun dahil may nakapalibot na maraming ilaw sa sasakyang yon. Para yung isang UFO na mabilis na bumubulusok pababa at marahil ay nawalan ng kontrol at siguradong babagsak. At ilang sandali pa ay nakarinig kami ng pagsabog dahil bumagsak nga ang sasakyang yon. Malapit lamang ang pinagbagsakan nun sa aming kinaroroonan. Halika, Elektra! Puntahan natin! Tignan natin kung ano yun! Sandali lang, Lolo Pedong. Hindi natin alam kung anong nakasakay doon. Paano? Kung alien ang mga yon? Paano natin malalaman kung hindi natin titignan, hindi ba? Pero, Lolo Pedong, Halika na! Bilisan natin! At pinuntahan na nga namin ang lugar na pinagbagsakan ng mahiwagang sasakyan. Umuusok ang wasak na sasakyan ng aming nakita at malaki rin ang uka na nilikha noon sa lupa. Wala kaming nakitang anumang nilalang, kaya hindi namin alam kung may nakasakay nga roon. Nagulat kami nang marinig namin ng isang matikas na boses mula sa aming likuran. Ako ba ang inyong hinahanap? Sa aming paglingon ay nakita namin ang isang lalaking matangkad at matipuno ang katawan. May suot siyang damit pandigma na parabang isang Roman soldier, at kahit may suot siyang helmet ay kita pa rin namin ang kanyang kagwapuan. Mukha siyang artista kung tutuusin. Kamuka ni Dingdong Dantes. May hawak siyang mahabang espada na kulay ginto. sino ka? Ako si Apollo, ang sugo ng langit. Sugo ng langit? Kung ganun, ay totoo nga. Totoo nga ang nakasulat na propesiya sa banal na aklat. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. At naitanong ko sa aking sarili, siya na nga ba talaga? Siya na ba ang sugong tagapagligtas na matagal nang hinihintay ng sangkatauhan? Ilang sandali pa ang lumipas at nakarinig kami ng mga alulong ng taong lobo at huni ng mga vampira at aswang. Isang grupo ng mga halimaw ang papalapit na sasalakay sa amin. Huwag kayong matakot. Akong bahala sa kanila. Mabilis ang mga sunod na pangyayari.
Pero mas mabilis ang naging pagkilos ni Apollo. Singbilis ng kidlat. Kaya naman, mabilis din niyang napatay at inubos ang mga halimaw na lumusob sa amin. At sa aking tansya ay nasa mahigit na 30 halimaw silang lahat. At tunay ngang kamangha-mangha ang bilis at tapang ni Apollo dahil tinapos niya ang kanyang mga kalaban sa loob lamang ng 1 minuto. Kaya naman, hindi na kami nagduda pa ni Elektra. Isang matibay na ebidensya ang aming nasaksihan. Si Apollo nga, ang sugo ng langit. Tuwang-tuwa kami ni Elektra dahil nabuhay ang aming pag-asa. Totoo nga palang may sugo ang langit na magliligtas hindi lamang sa bayan ng San Sebastian, kundi sa buong mundo. At isang malaking karangalan ang makilala namin siya. Inanyayahan namin si Apollo na sumama sa aming kampo at malugod naman niya kaming pinaunlakan. At malugod din siyang tinanggap ng aming mga kasama. At siya ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob para maging matapang at hindi matakot sa aming mga kalaban. Pero sa pagdating ng isa pang panauhin, ay isa namang panauhin ang nawala at biglang lumisan. Teka, nasan pala si Lola Maruka? Umalis siya, Ate Elektra. Ano? Saan daw siya pupunta? Hindi niya sinabi, pero babalik din daw siya kagad. Anong oras ba siya umalis? Kanina pa po, pagkatapos namin magtanghalian. Ganun ba? Pero bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Malalim na ang gabi ah. Huwag na natin siyang hintayin, ate. Bukas na siguro siya babalik. Mabuti pa nga siguro kung bukas na lang siya ng umaga uuwi dahil delikado na pag ganitong oras. Sa totoo lang, ay nahihiwagaan ako kay Maruka dahil may pagka-misteryosa siya. Hindi ko pa rin lubos maisip kung ano ang ginagawa niya sa gubat nang siya ay aming matagpuan. Para kasing hindi ka panipaniwala ang kanyang kwento. Ang sabi niya ay meron siyang mga kasama na pinatay ng aswang. Meron bang aswang na sumasalakay sa katanghalian ng araw? Kahit ang mga vampira at taong lobo ay takot din sa sikat ng araw. Ayoko nang pasakitin pa ang ulo ko dahil hindi naman big deal sa amin kung sino nga ba talaga si Maruka dahil hindi namin siya kailangan. Si Apollo ang dapat naming pagtuunan ng pansin dahil siya ang sugo ng langit na magliligtas sa aming lahat. Kaya naman, nagkaroon kami ng pagpupulong tungkol sa gagawin naming paglusob sa kuta ni Drago. Pero ayon kay Apollo, ay hindi raw dapat kami maging padalos-dalos. Kailangan daw naming maghintay ng magandang pagkakataon. Ano pa bang magandang pagkakataon nang hihintayin natin, Lolo Pedong? Kung tutusin nga, ay hindi na tayo kailangan ni Apollo. Nakita naman natin kung gaano siya kabilis at kalakas. Naisip ko na rin yan, Elektra. Kayang-kaya ni Apollo na ubusin ang mga halimaw kahit mag-isa lang siya. Pero wag nating iasa sa kanya lahat. Kailangan magkaroon din tayo ng partisipasyon. Kaya hihintayin na lang natin ang kanyang go signal, ganun ba? Ganun na nga. Dahil sa pagkakataong ito, ay hindi na ako ang pinuno ng ating grupo, kundi ang sugo na ng langit. Siya ang dapat nating sundin at pakinggan. Kinabukasan ay hinintay namin ang pagbabalik ni Maruka, pero hindi siya dumating. Kung sa bagay, mas mabuti na rin yun dahil wala naman siyang maitutulong sa amin. At sa halip ay madadagdag lang siya sa mga dapat naming alalahanin. At ng mga sandaling yon ay nagbalik na pala siya sa loob ng kuweba at nagulat kay Drago tungkol sa lahat ng kanyang nakita sa aming kampo. Dahil ang misyong ipinagawa sa kanya ni Drago ay maging espiya at tiktikan ang mga ginagawa namin. Kumusta na ang misyon mo? Nagawa mo ba?
Nagalugad mo ba ang buo nilang kampo? Oo, bossing. Iba pa rin pala talaga ang nakikita ko ng personal kaysa roon sa nakikita natin sa bola kristal. Marami ba ang tauhan ni Pedong? Marami, bossing. At highly organized ang kanilang grupo. Mahuhusay ang kanilang panday. Nakita ko kung paano nila ginagawa ang mga balang yari sa tiga at pilak. Tunay ngang mahusay sila dahil nakatuklas sila ng sandatang papatay sa atin. Sige, Maruka. Bumalik ka sa kampo nila at ipagpatuloy mo ang iyong pagmamatsyag. Areglado, bossing. Pupunta ulit ako roon at sa aking pagbabalik ay mas marami ang dadalhin kong impormasyon sa inyo. Bumalik nga sa aming kampo ang bruhang si Maruka at hindi ko na yon inaasahan pa. Ang buong akala ko ay hindi na siya magbabalik. Bagamat nagdududa ako sa kanya, ay tinanggap pa rin uli namin siya dahil wala naman akong nakikitang banta sa kanya. Ano bang magagawa ng isang matandang babae laban sa amin? Pero nagkamali ako dahil isang anay pala ang pinapasok namin sa aming tahanan. Isang anay na sisira sa aming tahanan. Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang bumalik? May dinalaw lang ako kamag-anak dito sa bayan ng San Sebastian. At bakit ka nagbalik? Meron ka bang nakalimutan? May problema ba, Pedro? Hindi na ba ako welcome dito? Wala akong sinasabing ganyan. Nagtataka lang kasi ako. Naroon ka na sa mga kamag-anak mo. Pero, nagbalik ka pa talaga rito. Namimiss ko kasi sina Bokyo at Elektra. Ako, hindi mo ba ako namimiss? Bakit sino ka ba sa buhay ko para ikaw ay mamiss ko? Magpalago ka muna ng buhok at baka sakali pa. Sa paglipas ng ilang araw, ay patuloy ang aming paghahanda para sa aming pagsalakay sa kuta ni Drago. Nagpaalam sa akin si Apollo dahil siya na lang daw mag-isa ang magmamatsyag at maghahanap sa kinaroroonan ni Drago. Ilang araw ang lumipas pero hindi pa rin siya nagbabalik. Kaya naman, nabahala kami at nag-alala na baka may hindi magandang nangyari sa kanya. Bakit ganun? Ano kayang nangyari sa kanya? Baka naman natagalan lang siya sa paghahanap. At pwede rin, may iba siyang pinuntahan. Pero Lolo Pedong, saan naman siya pupunta? Huwag na lang muna natin siyang problemahin. Hintayin na lang natin siya dahil siguradong babalik din siya. Sana nga ganun lang. Pero paano kung napahamak na pala siya, Lolo? Imposible yun, Elektra. Nakita naman natin kung gaano siya kalakas. At siya ang sugo ng langit. Kaya walang anumang masamang mangyayari sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, pero hindi pa rin bumabalik si Apollo. Kaya kaming lahat ay unti-unting pinanghinaan ng loob. Ang aming buhay na pag-asa ay unti-unti na ring namamatay. Ano na nga ba ang nangyari sa sugo ng langit na aming tagapagligtas? Inabandona na niya ba talaga kami ng lubusan? Pinaasa lang ba niya kami? Maraming tanong sa aming mga puso at isipan at wala kaming mahagilap na sagot. Para kaming mga basang sisiw na iniwan ng aming ina. Pero hindi kami dapat maging duwag dahil sa umpisa naman ay buo na ang aming loob na lumaban kahit wala pa ang sinasabi ng propesiya na sugo ng langit. Kaya hindi kami papayag na mamatay ng hindi lumalaban. Kaya naman, tinipon ko at muling pinulong ang aking mga kasama. Sinikap kong palakasin ang kanilang loob dahil sa pagkakataong yun ay wala kaming ibang dapat asahan kundi ang aming mga sarili. Hanggang sa dumating ang aming pinangangambahang pangyayari dahil isang gabi ay humahangos na lumapit sa akin si Bokyo. O Bokyo, humihingal ka. Saan ka ba nanggaling?
Meron ka bang ibabalita sa akin? Opo, Lolo Pedong. May dala po akong masamang balita. Ano ka mo masama? Aba, di sana'y nilagyan mo ng make-up para naman gumanda-ganda kahit papano ang ibabalita mo sa akin. Ano ba yan? Hindi po ako nakikipagbiruan sa inyo, Lolo Pedong. Okay, sige. Sabihin mo ng tinutukoy mong masamang balita. Lolo Pedong, muli pong sumalakay ang mga halimaw. Ano ka mo? Saan sila sumalakay? Pinasok po nilang bahay ni Kapitan, pati na rin po ang bahay ng kanilang mga kapitbahay. Diyos ko, humanda kayo. Tutulungan natin sila. Dali-dali kong tinipon ang aking mga tauhan at pinuntahan namin ang lugar na tinutukoy ni Bokyo. Pero huli na ang lahat. Hindi na namin inabutan ang mga halimaw at sa halip ay mga dugo ang bangkay ang aming natagpuan sa loob ng mga bahay na aming pinasok. Kaya naman, ang karamihan sa mga natitirang buhay na mamamayan ng San Sebastian ay lumikas na at nagtago sa inaakala nilang ligtas na lugar. Halos maiyak ako sa sobrang panlulumo dahil nagmistulang ghost town na ang buong bayan ng San Sebastian. At ang isa pang labis kong ikinalulungkot ay marami akong kamag-anak na kasamang naging biktima ng mga halimaw sa pangalawang beses nilang pagsalakay. Sobrang sakit dahil wala akong nagawa para maipagtanggol sila. Hindi na ako makapagtimpi. Halos manginig na ang buo kong katawan sa sobrang galit sa mga halimaw na yon. Gusto kong maghiganti, pero hindi ko alam kung saan ko sila hahagilapin. Galit na galit din ang aking mga kasamang vigilante dahil marami rin sa mga kamag-anak nila ang naging biktima ng mga halimaw. Kinabukasan ay muli kong tinipon ang aking mga tauhan. Hindi ko alam kung saan ang eksaktong lugar na pinagtataguan ni Drago at ng kanyang mga alagad, pero pupunta pa rin kami sa pinuntahan namin ni Elektra. Ilang beses na kaming naligaw sa lugar na yon, pero sisikapin pa rin naming matuntun ang kuta ni Drago, kasama man namin o hindi, ang sugo ng langit. Maaga tayong sasalakay sa kuta nila. Susurpresahin natin sila habang sila ay natutulog at nagpapahinga. Tama si Lolo Pedong. Huwag na nating hintayin pa ang muli nilang pagsalakay. Kaya tayo na mismo ang sasalakay sa kanila. Siyempre kasama ako. Uubusin natin lahat ang mga salbayang halimaw na yon. Ako rin. Sasama rin ako sa inyo. Apollo! Ikaw ba yan? Diyos ko, maraming salamat at dumating ka. Hindi ko inaasahan na magbabalik si Apollo. Ang buong akala ko talaga ay pinabayaan na kami at iniwan ng sugo ng langit dahil halos 1 linggo na siyang nawala. Humingi siya ng paumanhin dahil natagalan ng kanyang pagbabalik. Marami pa raw kasi siyang ibang bagay na inasikaso at hindi na ako nag-usisa pa. Ang mahalaga ay kasama na namin siya at nakatitiyak akong kami ay magtatagumpay. At meron siyang magandang balita. Alam na raw niya kung nasaan ang kuta ni Drago at ng kanyang mga alagad. Kaya pinangunahan niya kami sa lugar na dapat naming puntahan. Halos 2 oras din kaming naglakad dahil maraming pasikot-sikot kaming dinaanan. Pagod na pagod kami nang makarating kami sa isang kuweba. May natitira pa naman kaming lakas kahit pagod na pagod kami, pero hindi ko alam kung sapat nga ba yun para kami ay magwagi. Hindi kami dapat mangamba at matinag dahil kasama namin ang sugo ng langit na aming tagapagligtas. Kaya kahit anong mangyari, kami ay kanyang poproteksyonan at ipagtatanggol. Pumasok kami sa loob ng kuweba at padilim ng padilim habang lumalayo ang aming nilalakad. Ang ilan sa amin ay may dalang sulo, tangkay ng kawayan na may telang nag-aapoy ang dulo, at yun ang nagsisilbing liwanag sa aming dinadaanan hanggang sa makarating kami sa mismong kinaroroonan ni Drago
Hindi namin siya nakikita, pero naririnig namin ang kanyang boses. Maligayang pagdating. Kanina ko pa kayong hinihintay. Mabuti naman at nakarating kayo sa aking palasyo. Umalingaw sa buong paligid ang malakas na boses ni Drago. At dahil nga hindi namin siya nakikita, ay nagpalinga-linga kami sa buong paligid. Hindi talaga namin siya nakita at nagpatuloy lamang siya sa pagsasalita. Gutom na ba kayo? Gusto niyo ba kumain? O baka gusto ninyong kayo ang aming kainin? Hindi pa rin namin nakita ang pinagmumulan ng boses na yon. At dahil sa huli niyang sinabi, kami ay naalarma at natakot. At lalo kaming nangamba dahil napansin naming wala na si Apollo. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Saglit lang kaming nalingat at bigla na siyang naglaho. Oh, bakit kayo natigilan? Naduduwag na ba kayo? Nasaan na pala ang ipinagmamalaki ninyong sugo ng langit? Sino ka ba? At nasaan ka? Ikaw ang tuwag dahil ayaw mo magpakita sa amin! Isang putok ng baril ang aking pinakawalan. Magkahalong takot at panggigigil ang aking nararamdaman. Maging ang mga kasama ko ay natatakot na rin. Huwag mong sayangin ang iyong bala. Ireserba mo yan. Huwag kang pikon dahil lalo ka lang pumapangit. Ano ka ba? Walang hiya ka! Magpakita ka sa akin! Lumabas ka! 2 putok pa uli ang aking pinakawalan. Nanggigigil na talaga ako. Alam ko na hindi ako dapat mawala sa focus. Pero dismayado talaga ako dahil naisahan kami ni Apollo. Matagal na pala nilang pinag-usapan ni Drago ang gagawing pagpapanggap bilang sugo ng langit. Isinakripisyo ni Drago ang ilan niyang alagad na napatay ni Apollo at ngayon nga ay nahulog sila sa isang patibong dahil si Apollo mismo ang nagdala sa kanila sa harapan ni Drago. Kaya gano'n na lang ang pagkadismaya ko. Relax lang, Lolo Pedong. Sayang ang bala. Pero anong gagawin natin? Nasaan na ba si Apollo? Ayop ka. Bakit ka matawa ng tawa? Meron ba nakakatawa? Oo naman. Natatawa ko sa inyong dalawa ng lolo mong panot. Mga utu-utu kayo at gunggong na naniniwala sa fake news. Hindi totoo ang sugo ng langit. Kalokohan lang yun. Ano? Anong ibig mo sabihin? Nahulog kayo sa aking patibong. Madali kayong nauto at naniwala sa isang palabas. Magaling, Apollo. Magaling. Maraming salamat. Walang anuman, Boss Drago. Maliit na bagay. Walang iya ka, Apollo. Walang iya ka. Nilinlang mo kami. Huwag niyong sisihin si Apollo, kundi ang mga sarili niyo. Mga tanga-tanga kasi kayo. Ayop talaga kayo. Mga hayop. Mga demonyo kayo. Magpakita kayong dalawa sa akin dahil tatagtarin ko kayo ng pinong-pino. Matapang ka talaga, Elektra. At maganda ka rin. Sayang naman ang iyong ganda at tapang kung mamamatay ka lang. Kaya aalukin kita ng isang magandang posisyon. Gusto mo ba na maging reyna ng aking kaharian? No way! Over my dead body! Mamamatay na muna ako bago mangyari ang ilusyon mo! Sige, sinabi mo eh. Your wish is my command. Makalipas ang ilang saglit, ay biglang napuno ng usok ang buong paligid. At nang malanghap namin ng amoy ng usok, kaming lahat ay nahilo at nakatulog.
Nagtagumpay sa kanyang plano si Drago. Inutusan niya ang isa niyang tauhan na si Apollo para magpanggap na sugo ng langit. Madali kaming napaniwala. Isinakripisyo ni Drago ang ilan niyang alagad para maisakatuparan ang kanyang binabalak. Si Apollo, na inakala naming katuparan ng propesiya, ay isa palang huwad na sugo ng langit. Nagtagumpay si Drago at naging biyag niya kaming lahat. Magaling, bossing! Napakaganda ng iyong ideya. Pero ano ngayon ang gagawin natin sa ating mga bihag? Ano bang magandang gawin sa kanila, Maruka? Ano pa ba, bossing? E di kainin mo kanilang mga laman loob at sipsipin ang kanilang mga dugo. Alam ko, bossing, gutom na gutom ka na. Pati na rin ang iyong mga alagad. Nanghihinayang ako sa kanilang tapang, kaya hindi ko sila papatayin. Gagawin ko silang alagad, at si Elektra naman ang aking magiging reyna. Pero, bossing, paano mo gagawin yon? Kakagating ko lang sila ng bagya sa kanilang mga leeg, at sa loob ng 3 araw ay magbabagong anyo na sila. Magiging halimaw din silang lahat at magiging aking alagad. Hindi ko nga lang alam kung anong itsura ang kanilang kalalabasan. Makalipas ang ilang oras, ay nagising ako. Ganun na lang ang aking pagkabigla dahil sa aking pagbangon ay nabungaran ko si Maruka at ikinuwento niya sa akin ang buong katotohanan. Isa raw siyang bruhang mangkukulam na alagad ni Drago at nagpanggap din siya para maging espiya. Kaya minsan ay nadismaya na naman ako dahil hindi lang si Apollo ang nanloko sa amin, kundi pati na rin ang bruhang si Maruka. Itinanong ko sa kanya kung nasaan si Elektra at ang iba ko pang mga kasama. Dinala niya ako sa kanilang malaking kulungan. Naroon silang lahat at hindi pa rin nagigising at napansin kong may kagat sa kanilang mga leeg. Ano nangyari sa kanila? Bakit may kagat sila sa kanilang mga leeg? Huwag kang mag-alala, Pedong. Hindi sila mamamatay dahil maliit na kagat lang ang ginawa ni bossing. Kung ganon, anong mangyayari sa kanila? Magigising sila pagkalipas ng 3 araw. Pero magbabagong anyo na silang lahat. Lahat sila ay magiging vampira o aswang at magiging alagad ni bossing. Si Elektra, dasan siya? Huwag kang mag-alala. Nasa maayos siyang kalagayan dahil VIP treatment siya para kay bossing. Anong ibig mo sabihin? Magiging vampirang aswang din siya at itatakda ang kanilang kasal pagsapit ng kabilugan na buwan. Teka muna sandali. Bakit ako? Wala akong kagat sa leeg. Matanda ka na kasi. Wala ka na silbi para maging alagad ni bossing. At gusto rin niyang masaksihan mo ang mga sunod na mangyayari. Hindi ko gusto ang masamang binabalak ni Drago at ayoko nang masaksiyan pa yon. Pero anong aking magagawa? Hindi na ako makakalabas pa sa lugar na yon. Hindi ko na magagawang tumakas dahil nakagapos ang aking mga paa at kamay. Kaya malamang na dito na ako mamamatay. Ito na ang aking magiging libingan. Ganun pa man ay ayoko pa ring mawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin akong nagdadasal na sana ay totoo nga ang nakasaad sa propesiya. Sana nga'y totoong may sugo ang langit na magliligtas sa aming lahat mula sa mga kuko ng halimaw. At kung wala na nga akong dapat na asang tagapagligtas, ay nananalangin na lang ako na sana'y makatakas ako. Pero kung sakaling ang makatakas ako, ano ang aking gagawin? Hahayaan ko na lang bang mapahamak ang aking mga kasama dahil magiging alagad din sila ni Drago? Marahil ay wala na akong ibang magagawa
kundi ang manalangin at mukhang dininig ng Diyos ang aking panalangin. Lolo Pedong! Lolo Pedong! Lolo Pedong, gumising kayo! Bokyo, ikaw nga ba yan? Ako nga po ito, Lolo Pedong! Paano ka nakatakas? Tumakas na po agad ako nung una ko marinig ang boses ng pinuno ng mga halimaw. Wala pong nakapansin sa akin at naganap po ako ng malalabasan. May nakita ka ba? Opo, Lolo Pedong. Pero hindi ko po kayo pwedeng iwan, pati na po mga kasama natin. Kaya naghintay po ako ng pagkakataon. Nasaan na po si Ate Electra? Biyag ni Drago si Electra at magiging halimaw din siya pagkatapos ng 3 araw. Magiging alagad siya ni Drago, pati na rin ang ating ibang mga kasamahan. Paano po nangyari yun? Huwag ka na magtanong. Kalagin mo na lang ang gapos ko at tumakas na tayo. Samantalahin natin ang pagkakataon habang natutulog silang lahat. At kinalag na nga ni Bokyo ang aking gapos at nakalabas kami ng kuweba. Nagpunta kami sa aming kampo at iilan na lang ang natira kong kasama. Sila ang mga naiwang bantay at ang lahat ng aking mga kasama pati si Electra ay bihag na ni Drago. At hindi ko alam kung may magagawa pa nga ba kami upang mapigilan ang pagbabagong anyo ng aking mga kasama. Saan nga ba kami pupunta? Kanino kami lalapit upang humingi ng tulong? Isa lang ang alam kong paraan, ang pinaniniwalaan, ang nakasulat na propesiya at umasang magbabalik ang sugo ng langit upang kami ay iligtas. Mabilis na lumipas ang oras hanggang minsan pa ay sumapit na ang dilim. Tahimik ang buong paligid. Nakakabinging katahimikan. At sino pa nga ba ang mag-iingay? Halos naubos na ang mamamayan ng San Sebastian. Marami ang napatay at naging biktima ng mga halimaw. Marami ang natakot at nagsilikas. May ilan pa namang natitira na hindi umaalis dahil wala naman silang mapupuntahan at naghihintay na lamang sa muling pagsalakay ng mga halimaw na tatapos sa kanilang mga buhay. Ilang minuto pa ay may narinig na naman kaming alulong ng lobo at huni ng mga vampira at aswang. Naririyan na naman sila para maggasik ng lagim. Kaya naman, naramdaman naming papalapit na ang aming kamatayan at hindi na namin yon matatakasan. Ganun pa man, sa kabila ng papalapit na panganib ay may napansin kaming maliit na liwanag sa may kalayuan at palaki ng palaki ang liwanag at palapit ng palapit na parabang nakikipag-unahan sa paglapit ng mga halimaw. At nang malapit na ang liwanag ay nalantad ang tunay niyang anyo. Isang mahiwagang nilalang ang nakasakay sa kabayong kulay puti. Kulay puti rin ang suot niyang damit na sobrang liwanag at nakasisilaw tignan. Subalit mas nakakasilaw ang kanyang muka at nagbabagang parang apoy ang kanyang mga mata. Maging ang dala niyang espada ay nag-aapoy din. Sino ba ang nilalang na ito? Siya na ba ang hinihintay naming sugo ng langit? O isa rin ba siyang impostor na katulad ni Apollo? Palapit na rin ng palapit ang mga halimaw at sinalubong sila ng mahiwagang nilalang na nakasakay sa kabayo at pinaslang niya ang mga halimaw gamit ang espadang nag-aapoy. Ang bawat halimaw na mahagip ng kanyang espada ay naglalahong parang bula. Walang naiiwang bakas kahit isang butil ng abo. Marami ang napatay niyang mga halimaw. Hindi ko alam kung gaano sila karami, pero sa aking tansya ay aabot sa 100 silang lahat. Sino nga ba ang nilalang na ito? At bakit ganun siya kalakas? Marahil nga'y siya na ang sugo ng langit dahil mas mabilis siya at mas malakas kumpara kay Apollo. Ilang sandali pa ay unti-unting nagbago ang anyo ng mahiwagang nilalang.
Nawala ang liwanag sa suot niyang damit at hindi na rin nakakasilaw ang kanyang muka. Nagbago ang kanyang itsura na ngayon katulad na lang ng isang tao, isang binatang maamo ang muka, at siya ay lumapit sa amin. Kumusta mga kaibigan? Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Huwag kayong matakot. Hindi ako kaaway. Isa akong kaibigan at naparito ako upang kayo ay iligtas. Sino ka ba? Ikaw ba ang katuparan ng propesiya? Ikaw ba ang sugo ng langit na magliligtas sa sanlibutan? Hindi ka ba isang impostor na katulad ni Apollo? Hindi ako isang impostor. Dahil ako ang tunay na sugo ng langit. Kung ganon, tulungan mo ang aking mga kasamang binihag ni Drago. Sige, sabihin niyo kung nasan sila at ngayon din ay pupuntahan natin sila. Hindi kami nag-aksaya ng panahon kaya agad din naming pinuntahan ang kuta ni Drago at alam na rin ni Drago ang nangyari dahil nakita niya sa bolang kristal kung paano paslangin ng sugo ng langit ang kanyang mga kampon. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya at pagkabahala. Sabi ko naman sa'yo, bossing, totoo nakasulat na propesiya. Kaya dumating na ang katapusan nating lahat. Patay na tayo ngayon. Hindi. Hindi totoo yan, Maruka. Dahil si Apollo ang papatay sa sinasabi mong sugo ng langit. Nakita mo naman, bossing, kung gaano siya kalakas. Kaya maging si Apollo ay walang magagawa laban sa kanya. Tumahimik ka. Ayoko nang makakarinig ng kahit na ano tungkol sa lecheng sugo ng langit na yan. Tingnan mo, bossing. Tingnan mo ang aking bola kristal. Papunta na rito sila Pedong. Kasama ang sugo ng langit. Tumakas na tayo rito, bossing. Halina kayo. Bakit ba takot na takot ka sa kanya? Dahil nakakatakot naman talaga siya, bossing. Kanino ka ba mas takot? Sa sinasabi mong sugo o sa akin? Nanlisik ang mga mata ni Drago at inilabas niya ang kanyang mahaba at matutulis na pangil. Bossing naman, huwag mo kong tignan ng ganyan na para bang lalapain mo ako. Lalapain talaga kita kapag napikon ako sa'yo, Maruka. Pasensya na, bossing. Pasensya na. Kinakabahan lang talaga ako. Kaya parang gusto kong tumakas. Hindi. Hindi tayo tatakas. Dahil ako mismo. Ako ang papatay sa sugo ng langit. Kahit madilim ang aming dinadaanan, ay natuntun pa rin namin ang kuta ni Drago. At sa bungad pa lang ng kuweba, ay sinalubong na kami ng isang katerbang alagad ni Drago. Biglang nagbago ang anyo ng sugo at minsan pa, nagliwanag ang kanyang damit. Nagliwanag din at nakasisilaw ang kanyang muka at nag-aapoy ang kanyang mga mata at nag-aapoy din ang hawak niyang espada. Nasa isang sulok lang kami ni Bokyo at pinapanood namin ang umaatikabong bakbakan. Sugo ng langit laban sa mga halimaw na kampon ng kadiliman. May mga halimaw ding sumasalakay sa amin pero napatay namin sila dahil may armas pa rin akong baril at dala naman ni Bokyo ang kanyang tirador. Meron ding ilang halimaw na naduwag at tumakbo upang matakasan ang hagupit ng umaapoy na espada. At nang wala na ang mga kalaban ay lumitaw si Apollo, ang pinakamalakas na alagad ni Drago, at nagbago ang anyo ni Apollo dahil isa siyang taong lobo at tunay na napakalaki niya. Mas malaki pa siya kay Drago. Malaki ang kanyang ulo, kaya naman mahaba ang kanyang nguso at napakarami niyang pangil na sintigas ng bakal. Mas mahaba rin at mas matulis ang kanyang mga kuko kumpara kay Drago, pero mas malakas pa rin at mas makapangyarihan si Drago kesa sa kanya. Pumapangalawa lang siya kay Drago. Buong tapang na kinalaban at sinagupa ni Apollo ang sugo ng langit. Naging mahigpit ang kanilang pagtutuos, pero sa bandang huli
ay nanaig pa rin ang liksi at bilis ng sugo ng langit. Nahagip si Apollo ng nag-aapoy na espada, kaya siya namatay at biglang naglaho. At ang pangyayaring yon ay napanood ni na Drago at Maruka sa bolang kristal. Maliwanag pa sa sikat ng araw, bossing. Sa nagaan sugo ng langit. Nagawa niyang paslagin ang iyong pinakamalakas na alagad. Kaya tayong dalawa naman ang kanyang isusunod. Pwede ba? Huwag kang magulo, Maruka. Dahil nakakahawa ang iyong kaduwagan. Bakit, bossing? Hindi ka ba naduduwag? Hindi ka ba natatakot? Hindi. Anong hindi? Ay ano, kitang-kita sa itsura mo. Tumigil ka, Maruka. Pag hindi ka pa tumigil, kakainin kita ng buo. Weh, maniwala ko sa'yo. Talaga ba? Sige nga. Oh, eto ang leeg ko. Kagatin mo ko. Sige. Naku po, anak ka ng teting. Puro libag ang leeg mo, Maruka. Kaya pala ang lakas na loob mo. Dahil alam mong hindi kita papatusin. Pero ano ang gagawin natin ngayon, bossing? Paano natin haharapin ang sugo ng langit? Dalawa na lang tayo rito. Dahil marami na sa iyong mga alagadan tumakas. Kaya tumakas na rin tayo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako tatakas. Papatayin ko ang sugo ng langit. Wala nang makakapigil sa amin, kaya pumasok na kami sa loob ng kuweba. Madilim sa loob, pero ang nag-aapoy na espada ng sugo ng langit at ang makintab niyang puting kasuotan ang nagsilbing liwanag. Tahimik at wala kaming makita sa loob. Marahil ay nagtatago na si Drago at nanginginig sa sobrang takot. Pati na rin ang bruhang si Maruka dahil nakita nila ang kakaibang lakas at kapangyarihan ng sugo ng langit. Lumabas ka na, Drago! Huwag kang magtago at harapin mo na ang iyong kamatayan! Humanda ka, Drago! Dahil dumating na ang iyong katapusan! Hanggang dyan na lang kayo! Isang hakbang pa ninyo ay papatayin ko ang bata nito! Ayop ka! Demonyo ka! Bitiwan mo ako! Bigla palang pumasok sa loob si Bokyo upang hanapin ang ate niyang si Elektra at nakita siya ni Drago. Nasaksihan naman ni Drago mula sa bolang kristal kung gaano kalakas ang sugo ng langit, kaya nakaramdam din siya ng takot. Ayaw niyang makipagsapalaran, kaya hindi siya lalaban ng parehas. At may naisip nga siyang paraan kung paano pasusukuin ang sugo. Hinuli niya ang bata at ginawa niyang panangga at kasangkapan para maipagtanggol ang kanyang sarili at hindi makakilos ang sugo. Wala siyang magagawa dahil hawak ni Drago ang leeg ni Bokyo at sa isang sakal lang niya ay siguradong todas ang pobreng bata. Pilit na pumipiglas naman si Bokyo. Ano ba? Sinabi ng bitiwan mo ako eh! Bitiwan mo ako! Huwag ka nang pumalag dahil hindi ka na makakatakas. Huwag ka nang makulit. Sa pilit na pagpupumiglas ni Bokyo ay nagawa niyang kagatin ang isang daliri ni Drago. Aray ko, hayop ka talagang kutog lupa ka. Gusto mo bang ikaw naman ang kagatin ko? Huwag, Drago! Huwag mo siya sasaktan! Sumuko ka na kung ayaw mo mapahamak ang kutong lupang ito. Ibinaba ng sugo ng langit ang hawak niyang espada at nagbago ang kanyang anyo. Katulad ng dati ay bumalik siya sa anyong tao bilang tanda ng kanyang pagsuko. Hindi niya maaatim na mapahamak ang isang inosenteng nilalang, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang sumuko at maging biyag ni Drago. Iginapos ng maigpit ang kanyang mga paa at kamay. At gano'n na lang ang aking panlulumo at tinanong ko ang aking sarili. Ano na ang mangyayari sa amin? Nabihag na ang sugo, kaya nabihag na rin ba ang aming pag-asa? Ito na ba ang aming katapusan? Saan nga ba hahantong ang lahat? At paano na si Elektra
at ang iba ko pang mga kasama, magiging halimaw na rin ba sila at mapapabilang sa alagad ni Drago? Hayop ka, demonyo ka! Anong gagawin mo sa sugo ng langit? Secret! Sige, Drago! Tumawa ka hanggang gusto mo. Dahil sa amin pa rin ang huling halakhak! di titignan natin. Isinusumpa ko tanda. Babaligtarin ko ang nakasulat na propesiya. Ano ba talagang gagawin mo sa sugo ng langit? Maghintay ka na lang, matandang panot. Dahil mapapanood mo ang isang magandang palabas. It's showtime! Tinipon ni Drago ang natitira niyang mga tauhan dahil sa araw na yon ay magdadao siya ng isang engranding selebrasyon dahil sa gabing yon ay ipagdidiwang nila ang kanilang tagumpay dahil nabihag na nila ang sugo ng langit. Iginapos ni Drago ang mga kamay ng sugo at hinubaran ng damit na pang-itaas at pagkatapos ay itinali rin ang kanyang mga paa at binti at ibinitin ng patiwarik at pagkatapos ay kumuha siya ng latigo at hinagupit niya ang sugo ng langit sa buong katawan. Tuwang-tuwa namang nanonood ang kanyang mga alagad. Bawat hagupit ay dumalatay at may tumitilamsik pang dugo. Kaya ipinikit ko na lang ang aking mga mata dahil hindi ako makatagal sa aking nakikita. Ganun pa man, kahit nakapikit ang aking mga mata, ay naririnig ko naman ang lakas ng bawat hagupit, pati na rin ang mga impit na daing ng sugo. Damang-dama ko rin ang nararamdaman niyang sakit at paghihirap. Ibiniti na nga siya ng patiwarik at pagkatapos ay hinagupit pa ng latigong maraming matutulis na sima. Tuloy-tuloy ang hagupit ni Drago at huminto lamang siya nang siya ay mapagod. Punong-puno ng latay at sugat ang iba't ibang bahagi ng katawan ng sugo at duguan na rin siya. Tuwang-tuwa si Drago sa kanyang nakikita at ilang malulutong na halakhak ang kanyang pinakawalan at maging ang kanyang mga alagad ay nagtawanan din. At ako naman ay nanlumo at napaiyak. Hindi ko lubos maisip kung yun ba talaga ang nakatakdang mangyari. Nilapitan ni Drago ang sugo at nilibak pa niya ito. Ganon siya kakampante dahil alam niyang hawak na niya ang tagumpay. O ano, sugo? Kumusta na? Masarap ba? Kaya mo pa ba? Sige, Drago. Tuparin mo ang iyong papel para matupad ang propesiya. Katarantaduhan ang sinasabi niyong propesiya. Mga hangal lang at baliwang naniniwala roon. Patutunayan ko sa inyo na walang kwenta ang inyong pinaniniwalaan. Dumating na ang inyong katapusan. Ang dami mong pinatay sa aking mga tauhan, kaya papatayin din kita. Pero dahan-dahan lang para maramdaman mo ang lupit ng aking pagiganti at kung ano ang iyong natikman ngayon. Umpisa pa lamang yan. Tama na, Drago! Tama na! Maawa ka sa kanya! Patawad talaga ang matandang panot na ito. Sasabihan mo akong maawa? Sabi ko naman sa'yo, manood ka na lang. Gusto mo bang bigyan pa kita ng popcorn at soft drinks para naman lalo ka mag-enjoy sa aking palabas? Pero sobrang pagpapahirap na ang ginawa mo sa kanya. Tama na yon. Nag-uumpisa pa lang ako, kaya hindi pa ako tapos. Sabi ko naman sa'yo, mag-relax ka lang at mag-enjoy sa panonood. Inutusan niya ang ilan niyang tauhan. Lumabas sila ng kuweba at sa kanilang pagbabalik ay may dala na silang krus na kahoy. May ibinigay din sila kay Drago na isang maso at 3 malalaki at mahahabang pako. Kaya nahulaan ko ang kanyang binabalak. Anong gagawin mo? Ipapako mo ba sa krus ang sugo? Huwag kang magtanong. Manood ka na lang.
gustong magpakabayani ng ipinagmamalaki ninyong sugo ng langit. Kaya pagbibigyan ko siya. Inutusan uli ni Drago ang ilan niyang mga alagad para kalagahan ang gapos ng sugo. Hindi na halos siya makatayo at makalakad, kaya kinaladkad na lang siya papunta sa krus na kahoy. Inihiga nila ang sugo at inumpisahan na ni Drago na ipako sa krus ang dugo ang binata. Unang ipinako ni Drago ang kanang kamay ng sugo. Hawak siya sa braso ng 2 aswang at sa kabilang braso ay 2 namang vampira. At hawak naman ni Drago ang maliit na maso na ginawa niyang pampukpok sa pako. Kaya minsan pa ay ipinikit ko ang aking mga mata. Pero naririnig ko naman ang paghampas ng maso sa pako, pati na rin ang daing ng sugo. Pagkatapos nilang ipako ang mga kamay ng sugo, ay isinunod naman ang 2 paa. Napaiyak na uli ako at naitanong ko sa aking sarili, paano na kami kapag namatay ang sugo ng langit? Mamamatay na rin ba ang aming pag-asa? Dito na nga ba matatapos ang lahat? Minsan pa ay kinausap ni Drago ang natitira niyang mga alagad dahil marami na ang napaslang sa kanila. Kaya kukunti na lang ang natitira niyang mga alagad. Malaki ang nawala sa ating bilang dahil kagagawa ng sugo ito. Pero hindi tayo dapat madismaya dahil wala nang haadlang sa atin sa pag-iimagsik ng lagim. Pero bukas ng gabi ay meron namang madadagdag sa ating bilang dahil magiging halimaw na rin ang mga dati nating kalaban at magaganap ang kanilang pagbabagong anyo bukas ng ating gabi. Yun pa pala ang isa kong inaalala. Magiging halimaw na rin bukas si Elektra at ang mga kasama at kaibigan ko. 24 oras na lamang ang natitira. At hindi ko alam kung may makakapigil pa ba sa pangyayaring yon. At dahil wala nang haadlang pa sa atin, kaya muli tayong sasalakay at uubusin natin ang natitirang mamamayan ng San Sebastian. Magpapakabusog tayong lahat at ang sugo ng langit ang gagawin nating panghimagas. Bago humayo si Drago at ang mga alagad niya, ay kinausap muna niya si Maruka. Paano, Maruka? Ikaw na munang bahala rito. Aalis muna kami at magpapakabusog. Babantayan mo mabuti ang batang si Bokyo at yung matandang panot. Lalong-lalo na ang talo ng sugo ng langit kuno. Pero bossing, hindi pa tayo pwedeng maging kampante. Bakit? Ano ba problema? Huwag mo na uling babanggitin ang anumang bagay na may kinalaman sa propesiya dahil babatukan na talaga kita. Yun nga mismo, bossing, ang pinangangambahan ko. Dahil ayon sa propesiya, ay dadaan sa matinding paghihirap ang sugo ng langit. Yun mismo ang ginawa mo. Tinupad mo ang nakasulat sa propesiya. Ano pa bang dapat nating ikabahala? Nakapako na sa krus ang sugo ng langit at wala na siyang magagawa. At mamaya, sa aming pagbabalik, ay siya naman ang aming kakainin. Uubusin namin ang kanyang lamang loob at iinimin namin ang lahat ng kanyang dugo. Pero bossing, hindi magandang ideya yan. Dahil ayon sa propesiya, ay sa dugo ng sugo naggagaling ang kanyang lakas at kapangyarihan. Eh di mas maganda nga kung ganon. Lalo kung magiging mas malakas at mas makapangyarihan. Sana ka, bossing. Sana ka. Mali ang aking iniisip. Umalis na si Drago at ang kanyang mga alagad upang salakayin ang natitirang mamamayan ng San Sebastian. Kaya wala na akong ibang magagawa kundi ang maghintay sa kanilang pagbabalik at saksihan ang gagawin nila sa sugo ng langit. May panahon ka pa, Maruka. Hindi pa huli ang lahat para lisanin mo ang iyong baluktot na landas. Pwede ka pang magbago. Bakit? Ano ba sa palagay mo dapat kong gawin? Ano pa nga ba? E di palayain mo na kami ni Bokyo, pati na rin ang sugo ng langit. Tumigil ka!
Hindi ako si Raulo para gawin yon. Siguradong kasama ako sa magiging paghimagas nila Bossing at ng mga alagad niya kapag ginawa ko yon. Huwag kang matakot, Maruka. Hindi ka nila pagtatangka ang kainin dahil masusukalan sila sa'yo. Bukod sa amoy lupa ka, maasim ka pa. Mas maasim ka pa sa sinigang. At mahihirapan silang nguyain ka dahil makunat ka na. Para ng goma ang balat mo. Pampawala ka pa nga ng gana kung tutusin. Anak ka ng 7 kuba, nakuha mo pa magsalita. At nagsalita ang hindi amoy lupa. Makunat ka na rin at expire na ang iyong dugo. Malalason lang sila sa'yo at lasang panis na ang iyong laman loob. Wala ka ng silbi, kaya malamang na ililibing ka na lang ng buhay ni Bossing. Pero hindi ka ba talaga natatakot sa sugo ng langit, Maruka? Mas marami ka sigurong alam sa propesiya, hindi ba? Sa totoo lang ay kinakabahan ako. Hindi maganda ang aking kutob. Malinaw ang nakasaad na propesiya. Ang sugo ng langit ang papatay kay Drago at sa lahat ng kanyang mga alagad. Pero hindi nakasaad kung paano mangyayari iyon. Sa kalagayan ng sugo ng langit ngayon, sa palagay mo ba, ay may magagawa pa siya? Ngunit ikaw na mismong nagsabi, ang sugo ng langit pa rin ang magtatagumpay sa bandang huli. Kaya mag-isip-isip kang mabuti kung sino ang iyong papanigan. Mukhang tumalab kay Maruka ang sinabi ko sa kanya, kaya pinag-isipan niyang mabuti kung babaligtad nga ba siya. Magagawa ba niyang traidorin ang kanyang amo? Hindi pa rin ako mapalagay. Hindi mawala sa isip ko ang nakasaad sa propesiya. Maraming ang mga hula ang natupad. At kahit isang propesiya ay hindi sumasablay. Pero may magagawa pa nga ba ang sugo ng langit ngayong nakapako na sa cross? Siguradong papatayin siya ni Bossing Drago babaya. At kapag nangyari yon, ay hindi matutupad ang propesiya sa kauna-unahang pagkakataon. Pero hindi ko tiyak kung ganun nga ang mangyayari. Aabangan ko na lang ang sunod na kabanata. Kapag may naganap na himala at nakawala ang sugo ng langit, edi, sa kanya ko papanig. Magandang ideya. Halos 1 oras lang ang nakalipas ay bumalik na kagad si Drago at ang kanyang mga alagad. Busog na busog sila dahil marami silang nabiktima. Kaya malamang bukas ng umaga ay siguradong mga kalunos-lunos na balita na naman ang kakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Pinagmasdan ni Drago ang sugo ng langit na nakapako sa krus at kinutya niya ito at pinagtawanan. Kumusta na, sugo? Buhay ka pa ba? Kawawa ka naman dahil mamaya gagawin naming alak ang iyong dugo at gagawin namin pulutan ang iyong laman. Iyon mismo ang nakatakdang mangyari. Kaya tuparin mo ang iyong misyon. Aba, buhay ka pa nga. Wala nang maniniwala sa'yo. Sige nga, patunayan mo sa akin kung ikaw talaga ang sugo ng langit at tagapagligtas ng sangkatauhan. Bakit hindi ka bumababa riyan? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin ang mga biyag namin. Oo, yun mismo ang aking gagawin. Hindi lang sila ang ililigtas ko, kundi ang lahat ng naniniwala at nananampalataya sa akin. Patawa ka rin pala. Ang lakas ng fighting spirit mo. Hindi mo na nga magawang iligtas ang sarili mo. Ibang tao pa kaya? Sorry ka na lang dahil bilang na ang nalalabing sandali sa buhay mo. Minsan pa ay pinulong ni Drago ang kanyang mga alagad. Bagamat silang lahat ay busog na, pero natatakam pa rin sila at nasasabik sa laman at dugo ng sugo ng langit. Lahat sila ay curious kung ano nga ba talaga ang lasa ng dugo at laman ng isang nilalang na may pambihirang lakas. Masasalin nga ba sa kanila ang lakas at kapangyarihan ng sugo ng langit
kapag ininom nila ang kanyang dugo. Isa sa gawa na ni Drago ang pagpatay sa sugo ng langit at ang mismong espada ng sugo ang gagamitin niya. Tinusok niya ng espada ang tagiliran ng sugo ng langit at dumanak ang kanyang dugo na parang gripo. Hawak ng dalawa niyang alagad ang isang timba at doon napunta ang maraming dugo ng sugo. May mga ilang patak ng dugo ang tumilamsik kay Drago at sa dalawa niyang alagad. At ang dugong yun ay dumaloy papunta sa kanilang bibig at nang ito ay kanilang malasan ay ubod ng sarap. Yun na marahil ang pinakamasarap na dugo na kanilang natikman. Tumigil ang pagdaloy ng dugo sa katawan ng sugo at halos mapuno ang timba. Kumuha ng malaking kupita si Drago at sumalok siya ng dugo sa timba. Tama na sa akin itong isang kupita. At paghati-hatian na lang ninyo ang dugo na narito sa timba. Paisa-isang lagok lang muna para makatikim kayong lahat. Tuwang-tuwa ang mga aswang na pinagpiestahan ang dugo ng sugo at isang himala ang nangyari. Mahigit 100 silang lahat pero lahat sila ay maraming nainom at may natira pang kalahating timba. Lahat sila ay hindi makapaniwalang ganong kasarap ang dugo ng sugo at sobrang ginhawa sa katawan ang kanilang naramdaman. Maging si Drago ay ganon din. Kakaiba talaga ang sarap at linamnam ng dugo ng sugo. At hindi lang yon, dahil may kakaibang epekto sa kanila ang dugong yon. Dahil pakiramdam nila ay hindi lang na doble, kundi na triple pa ang kanilang lakas. Pumulot ng isang tipak na matigas na bato ang isang aswang at dinurog niya ito sa kanyang mga palad. Namangha ang mga nakakita, kaya ganun din ang kanilang ginawa. Sinubukan nila sa iba't ibang paraan, pero mas kakaiba ang lakas na ipinamalas ni Drago. Hinawakan niya ang ulo ng maso at napipi ito sa kanyang mga palad ng kanyang pisilin. Hindi pa rin nakontento ang mga alagad ni Drago. Lumabas sila ng kuweba para masubukan kung gaano talaga sila kalakas. At minsan pa ay namangha sila dahil mas mabilis na silang tumakbo at mas mataas na silang tumalon. Ibang-iba talaga ang lakas at liksi nila kumpara sa dati. Muli silang pumasok sa kuweba at nagpatuloy sila sa pagdidiwang. Isa itong magandang pangyayari mga kasama. Dahil nasalid sa ating lahat ang lakas at kapangyarihan ng sugo ng langit. Mas mapapadali ang pagsakop natin sa bawat bayan na ating pupuntahan at lalo kong magiging tanyag sa buong mundo. Hindi rin ako makapaniwala sa aking nasaksiyan. Bakit nga ba nagkaganon? Nangangahulugan bang mas marami silang mabibiktima at mas magiging mabilis ang paggasik nila ng lagim? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nangyayari ang mga ito. Lalo silang naging malakas at mas marami ang magagawa nilang pinsala sa ating lipunan. At kung tutusin, ay parang tinulungan pa sila ng sugo ng langit para umangat ng ilang antas ang lakas at kapangyarihan ng mga kampon ng kadiliman. Paano yan, Lolo Pedong? Lalo silang lumakas ngayon. Kaya nga, siguradong mas marami na silang mabibiktima. Ano pong gagawin natin? Wala na po ang sugo ng langit. Patay na po siya. Hindi pa siya patay, Bokyo. Mukhang humihinga pa siya. Pero wala na po siyang magagawa, Lolo Pedong. Halos maubos na po ang kanyang dugo. Tama ka. Wala na tayong ibang magagawa kundi ang maghintay kung ano ba ang ating magiging kapalaran. Kung tutusin, ay mas mabuti pa kami ni Bokyo kumpara kay Elektra at sa iba pa naming kasama dahil magiging halimaw din sila at mas gugustuhin ko pang ako ang maging biktima ng isang aswang kaysa naman ako ang maging aswang. At sa pagkakataong yon ay tuluyan na akong nawalan ng pag-asa. At bakit nga ba nagkaganon? Bakit hinayaan ng Panginoon Diyos na manaigang kasamaan laban sa kabutihan?
at masakit pagmasdan ang pagdidiwang ng mga kampo ng kadiliman. Dahil sa sobrang tuwa, ay inalok din ni Drago ng dugo, ng sugo, ng langit, si Maruka. Sige na, Maruka. Tikman mo, kahit isang lagok lang. Ayoko niya, bossing. Kaya, huwag mo na akong alokin. Tikim lang naman eh. Konting-konti lang. Kahit isang higop lang. At sinisigurado kong magugustuhan mo ito. Dahil sobrang sarap. Bossing, alam mo namang hindi niyo ako kauri. Hindi ako halimaw. Kaya hindi ako umiinom ng dugo at kumakain ng laman ng isang tao. Sigurado ka ba talagang ayaw mo? O nagpapakipot ka lang? Hindi ako halimaw, kundi isang babaylan, bossing. Hindi ako umiinom ng dugo. Siguro ay kung dinuguan pa yan na may kasamang puto. Aba, hindi ko yan tatanggihan. Kung ayaw mo, di sige. Hindi na kita pipilitin. At kahit gusto ko, ay hindi ko pa rin iinumin yan. Wala akong tiwala sa dugog niya dahil naririyan na kapangyarihan ng sugo ng langit. May kutob akong ang dugong mismong yan ang tatapos sa inyong paghahari kasama ng iyong mga alagad. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakita mo naman, di ba? Higit pa sa doble ang nadagdag sa aking lakas at kapangyarihan. At habang tumatagal, ay nararamdaman kong lalo akong lumalakas. Ayan o, ramdam na ramdam ko na palakas ako ng palakas. Tuloy-tuloy nga ang paglakas ni Drago at ng kanyang mga alagad. Kaya lalo silang natuwa hanggang sa unti-unti silang manginig ang kanilang katawan. May kakaibang nangyayari sa loob ng kanilang katawan at ngayon pa lamang nila nararamdaman ang tunay na epekto sa kanila ng dugo, ng sugo. Teka, bakit ganito? Nanginginig ang buo kong katawan. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari? Naganap na. Anong naganap na? Anong ibig mong sabihin? Naganap na ang propesiya. Ang dugo na sugo ng langit ang tatapos sa iyo at sa iyong mga alagad. Nahulog ka sa isang patibong. Ang dugong inaakala mong magbibigay sa iyo ng dagdag na lakas at kapangyarihan ay siya palang pupuksa sa iyo. Kaya sorry ka na lamang, bossing. Dahil ito na ang iyong katapusan. Hindi maaari. Hindi totoo ito. Patuloy na nanginig si Drago at ang kanyang mga alagad na para silang nangingisay dahil hindi kayang i-absorb ng kanilang katawan ang sobrang lakas at kapangyarihan ng dugo ng sugo ng langit. Patuloy ang kanilang panginginig at napapasigaw na si Drago dahil para bang may matinding lason at mabagsik na kamandag ang ininom niyang dugo. Maging ang mga alagad niya ay napasigaw na rin, kaya isang nakakarinding sigaw at alulong ang maririnig sa loob ng kuweba. Palakas ng palakas ang kanilang pangingisay at unti-unting pumutok ang kanilang mga ugat hanggang sa sumabog ang kanilang katawan at nangamatay silang lahat. Nasunog din ang kanilang mga bangkay at naging abo. At doon ko lang naintindihan ang lahat. Tunay nga palang laging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. May pagkakataong mahirap intindihin ang dakilang layunin ng Panginoon. Yun bang akala mo ay natalo ka na at nagapi ka na ng kaaway at iniisip mong pinabayaan ka na ng Panginoon? Pero hindi pala, dahil malalim ang kanyang pamamaraan. Lumapit ako sa sugo ng langit. Nakayok-kayok na ang kanyang muka at hindi na siya humihinga. Marahil hanggang doon na lang talaga ang buhay niya dahil natapos na ang kanyang misyon. Alam kong maririnig mo pa rin ako. Kaya gusto kong magpasalamat sa iyo. Maraming salamat dahil tinupad mo ang iyong misyon nang naaayon sa propesiya. Tunay ngang nagmula ka sa kalangitan na para bang isang anghel
na inihulog sa amin ng langit. At ang pangyayaring ito ay hinding-hindi namin malilimutan. At ito ay maitatala sa mga kasaysayan ng San Sebastian. Uulitin ko, maraming salamat sa iyo, Sugo ng Langit. Oo. Wala na si Drago at ang kanyang mga alagad. Pero hindi nangangahulugang doon din matatapos ang lahat. Dahil ang pangyayaring ito ay isang kabanata lamang ng aming buhay. At marami pang kasunod na pakikibaka ang aming haharapin. At ang karanasan namin ito, ang paghuhugutan namin ng lakas at inspirasyon para sa mga susunod pang laban. Mabuti na lang at hindi ako uminom ng dugo dahil kung nagkataon ay naging abo na rin ako. Sabi ko naman sa iyo, hindi pa huli ang lahat para ikaw ay magbagong buhay. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Tama ka, Pedong. Ganun na nga ang aking gagawin. Teka muna, paano pala si Elektra? Ang aming mga kasama. Hindi pa rin sila nagigising. Anong mangyayari sa kanila? Magiging halimaw pa rin ba sila kahit patay na si Drago? Kumalat na sa kanilang katawan ang kamandag ni Drago. Kaya hindi na mapipigilan pa ang pagiging halimaw nila. Ano ka mo? Pero teka, wala ka bang alam na paraan? Isa kang babaylan, di ba? Kaya kahit paano, ay meron kang magagawa. Hindi yun saklaw ng aking kapangyarihan, Pedong. Pero may naisip akong paraan. Isa lang ang alam kong remedyo. Anong remedyo? Ang dugo na sugo ng langit. Ipupunas natin sa mga kagat nila sa leeg. Sigurado ka ba? Paano? Kung maging abo rin sila katulad ni na Drago? Hindi sila likas na masama. Dahil hindi sila kampo ng kadiliman. Kaya iba ang magiging epekto sa kanila ng dugo na sugo. Maganda ang mungkahi ni Marua. Kaya yun ang gagawin namin. Marami pang dugo ng sugo ang natira sa timba. Kaya gagamitin namin yun para ipunas sa leeg ng mga kasama kong kinagat ni Drago. Una kong pinuntahan si Elektra. Itinubog ko sa dugo ang isang panyong puti at ipinunas ko sa leeg ni Elektra. Mabilis ang naging epekto dahil wala pang 10 segundo ay unti-unting naghilom ang sugat niya sa leeg at nagising din siya. Teka, ano po nangyari, Lolo Pedong? Ay, salamat sa Diyos. Mahabang istorya. Mamaya ko na lang ikikwento. Pupuntahan ko ang mga kasama natin at pupunasan ko rin itong dugo ng sugo. Ha? Dugo ng sugo? Anong ibig niyo sabihin? Sabi ko naman sa iyo, mamaya na ako magkikwento. Halika, samahan mo ko. Puntahan natin ang ating mga kasama. Ganun din ang ginawa ko sa aking mga kasamang nakagat ni Drago. Pinunasan ko rin sila sa leeg ng dugo ng sugo at lahat sila ay nagising at ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. Binalikan namin ang sugo ng langit dahil gusto namin siyang bigyan ng isang marangyang libing. Pero isang himala na naman ang naganap dahil wala na sa krus ang kanyang bangkay. Marahil umakyat na siya sa langit dahil doon naman siya nagmula. Gutom na po ako, Lolo Pedong. Pati po ako, Lolo Pedong. Gutom na rin po ako. Aba, lahat naman tayo ay gutom na gutom. Huwag kayo mag-alala. Marami pa akong pagkain dito. Talaga? Baka naman mga laman loob ng tao ang ipapakain mo sa amin. Oo nga po, Lola Maruka. Hindi po kami kumakain ng karne ng tao. Pambihira, hindi ako aswang. Kaya hindi rin ako kumakain ng laman ng tao. Ordinaryong tao rin akong katulad ninyo. Ano bang pwede namin kainin? Kanin, isda at gulay. Pero magluluto pa ako. At pagkatapos natin kumain, ay sasama na ako sa inyo. Bakit, Maruka? Mabait ka naman talaga.
Kung inaakala ninyong hindi ako mabait, di sige. Magtiis kayong lahat sa gutom. Hindi ko kayo pakakainin. Nagtawanan ang lahat sa sinabing yun ni Maruka. At pagkatapos naming kumain, ay sabay-sabay na kaming umuwi sa San Sebastian. At dahil maraming namatay sa aming mga kamag-anak, kaya sino pa ba ang magdadamayan, kundi kami-kami rin. Sa tulong ng sugo ng langit, ay natapos ang aming pakikipagtunggali sa kampo ng kadiliman. Pero patuloy pa rin kaming magsasama-sama sa pakikipaglaban, hindi lang sa mga kampo ng kadiliman, kundi pati na rin sa mga salot ng lipunan. At nawa, ang aming kasaysayan ay maging inspirasyon sa inyong lahat, dahil alam kong meron din kayong hinaharap na iba't ibang laban. Kailangan lang ninyong magtiwala sa Panginoong Diyos at magtiwala rin kayo sa inyong sarili. Kaya ninyo yan. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig.